yung Bible natin sa 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians 8. And we are going to read verses 1 until verse 7. Okay? Are you there? Amen? Sige. Salitan po tayo. Akin yung verse 1, sa inyo yung verse 2. Hanggang makarating tayo sa verse 7, sabay-sabay tayo. Verse 1, Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God, therefore, on the churches, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, and that they were willing of themselves. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Sabay-sabay tayo. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Tayo po'y manalangin. Dear Lord Jesus, we thank you once again for giving us the privilege to meet this morning and to study your word. May you be the one to teach us and encourage us in the truths that we will learn this morning. In Jesus' name, amen. I will be preaching, or more of teaching you this morning about faith promise. Okay? Faith promise. But before that, salamat muna at nandito kayo. Yung iba sa atin na nasa vacation, right? Yung iba sa atin ay nasa church at nakakalugod na andito tayo ngayon. Tapos bukas, babalik pa tayo. Diba? At may dala tayong pagkain. Yun yung maganda. Huwag na kayo magdala ng paputok na tira. Dito, baka magkakagulatan tayo dito. Okay? So pag sinabi po nating faith promise, ano pong ibig sabihin nito? Well, alam niyo naman yung ibig sabihin ng faith, di ba? Pananampalataya. Ikaw ay naniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Oh. So yung kaligtasan natin, kaya mo bang patunayan yan na ikaw ay saved? Hindi mo kaya yung patunayan. You can only say, the Bible says, according to the Bible, I am saved. But it is not observable. Faith is nothing that can be seen. Hindi mo pwedeng masabi, o tingnan mo yung kaluluwa ko, maputi. Di ba? Wala namang ospital na pupunta ka doon at magpapa-x-ray ka at sasabihin mo, tingnan mo yung kaluluwa ko, maputi. At si Kristo nandyan, nakatira sa puso ko. Wala pong ganon. We only believe it by faith because of the things that we have heard and the things that we have read. Ngayon, ano naman yung promise? Pag sinabi nating pangako, parang faith din yan. No? Bakit ko sinabing parang faith? Kasi ang pangako, hindi mo naman yan 100% makikita na mangyayari. Tama? O ilan na dito ang pinangakuan at hindi binigay ang pangako? Di ba?
Kaya nga, ganun din ang faith, ang promise. Parang faith din siya. No? Ngunit, ang kakaibahan ng mga promises ng Diyos is the one who gave the promise is God. Hello? Amen? And when God makes a promise, His success rate in keeping His promises is 100%. Tayo, pag nangako tayo, nagsabi tayo, pagbibigay ako ng commitment para dito sa tiles. No? Maaaring sasablay tayo sa commitment natin. Pag nag-commitment tayo at nagsabi tayo, magbibigay ako ng pang-semento para dito sa church, maaaring sablay tayo sa commitment natin. Pag nagsabi tayo, magbibigay ako ng commitment ko para sa kotse ni pastor, karamihan sa atin sablay sa commitment natin. Pero ang Diyos, pag nangako, never pa po siyang sumablay. Never pa po siyang nag-miss. Sabi niya, bibigyan niya tayo ng oxygen. What if mag-miss ang Diyos sa oxygen? Kahit na 30 seconds lang. No? O kaya yung puso natin huminto, 30 seconds lang. Aba, agaw buhay tayo niyan. No? The Lord says He will give us life, breath, and all things. Sabi niya sa Acts. Diba? Buhay. Ngayon, pananampalataya at saka pangako. Faith and promise. Pag pinagsama mo yung faith, promise, i-a-apply natin ngayon doon sa binasa natin. Ano? In verse 1, sabi po dito, moreover, brethren, we do you to wit. Sabi po dito, no? Nais namin na maintindihan nyo yung grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Ano po ba yung grace? Pag sinabi natin grace, ito yung mga bagay na espiritual na natanggap mo na hindi ka naman dapat nakatanggap. Hello? Kaligtasan. Natanggap mo yan. Pero hindi ka karapat dapat dyan. Yan ay biyaya ng Diyos sa'yo. Kasi hanggang ngayon, makasalanan ka pa din. Hindi ka karapat dapat iligtas. Pero ang Diyos, nakita niya na ang tao makasalanan, binigay niya ang kanyang anak upang maligtas siya. Kasi alam niya na kung wala ang Diyos, hindi tayo maliligtas. Kung wala si Kristo na namatay at tinanggap natin, hindi tayo maliligtas. Ngayon, yung biyaya, example yan ng, isa sa mga binigay sa atin, yung grace. So yung kaligtasan, example yan ng grace. The fact na tayo ngayon ay buhay pa, biyaya yan ng Diyos. Alam niyo yung gigising ka sa umaga at nagtingin ka sa Facebook, may namatay? Nakilala mo? Ikaw buhay pa? Sila patay na? Biyaya yun. Diba? Na yung asawa mo, pagising mo sa umaga, pagtingin mo, buhay pa. Bad breath nga lang. Okay na, pero buhay pa, di ba? Yung nanay mo o tatay mo, buhay pa. Amen? God is giving us things that is we do not deserve, but because He loves us, binibigay niya sa atin yon. Yun po yung grace, no, mga kapatid. Sabi ng chapter 8 verse 1, isipin mo, sabi dito sa verse 1, isipin mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. No?
in this context, think of the grace of God that has been received by the churches of Macedonia. Ano ba tong churches of Macedonia? Tingnan natin yung kanilang condition in verse 2. How that in a great trial of affliction. Tingnan niyo po yung words, no? Tingnan muna natin yung noun, affliction. Ano yung affliction? It is a state of life that is being in a hardship or a difficult place. You are being afflicted. Siguro, sakit, no? Siguro, pagsubok. Siguro, kawalan. Siguro, namatayan. Hindi ko alam, no? But they are in what we call, in English, much trouble. Sila ay nahihirapan. Dinagdagan pa ng great. Di ba? Amen? Dinagdagan pa ng great, nahihirapan na nga, dinagdagan pa ng great. Great trial of affliction. Pero alam nyo, ang hindi ko maintindihan yung kasunod sa verse 2. Tingnan nyo. The abundance of their joy. Saan ka nakakita na sila ay nahihirapan ng todo-todo, pero the writer still managed to notice their joy. Hello? Ilan sa inyo ngayong umaga na meron kayong pinagdadaanan? Sabi ng iba, lahat naman may pinagdadaanan. Oo, meron lahat pinagdadaanan, pero yung iba mas malalim. Yung iba mababaw. Lahat may pinagdadaanan, merong mas malalim, diba? Baka yung iba sa atin dito, alas 4 pa lang ng umaga, nagtatrabaho na. No? O alas 3 pa lang ng umaga, gising na. O yung iba, alas 2 pa lang ng umaga, gising na. Tapos nakapag-church pa. Diba? How can these Macedonian Christians have affliction at the same time abounding joy? Question yan sa atin. No? Paano nangyayari na nahihirapan pero masaya? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Na-experience nyo ba yan sa buhay nyo? Na mahirap ang buhay, pero dahil Kristiyano ako, I know where I'm going when I die, kaya masaya ako. I have joy. Yung joy, no, mga kapatid, iba po yan sa happiness. Kasi ang joy, it is dependent on nothing but God. I have joy. Meron na ba kayo nakita na, wow, ang ganda. No? I am so joy. No? I'm so happy, di ba? You're happy because there's something that makes you happy. It could be a nice gift. Baka nakuha mo na yung pinaka-asam mong Starbucks planner, di ba? O may nagregalo sa'yo. O kaya naman, nakuha mo na yung bonus mo na hindi mo pa tinatitsan. O kaya nakuha mo na yung pinakamatamis na oo. No? O kaya pinakasalan ka na ngayong December. No? Usong-uso ang kasal ngayong December. Daming kinasal. Nakuha mo na yan. At ikaw, dahil nakuha mo na yan, happy ka. But the question is, do you have joy? Hello? Ngayong December ba, ikaw ba may joy? Hindi si Pastor Joy Arturo, no? Ay, Pastor, no? Pag napanood niya, binati ko siya. So, not only that, look at the next one. And their deep poverty. So, positive, no? Positive, the grace of God, no? Positive, tapos negative, affliction.
Tapos positive ulit, abundance of joy. Tapos negative na naman, deep poverty. Sino po dito ang nasa deep poverty? Taas po ang kamay. Bibigyan ko po kayo ng blessing. Deep poverty po, as in yung wala ka ng bahay. Well, wala naman, okay lang yung walang bahay eh. Wala ka ng tinutulugan na nasabi natin inuuwian. No? Hindi ka pa kumain, nakadalawa ka na agahan sa kagabi, hindi kumain. Sino? Wala eh. Ibig sabihin, wala ditong may deep poverty. Pero yung sa Macedonia, no? May pinagdadaanan na sila pa rin ay mayroong deep poverty. Siguro ang kain nito, isang beses na lang sa isang araw. At nag-iisip pa sila kung saan sila kukuha ng kakainin. But you know what, mga kapatid, itong mga bagay ng pagsubok na to, these are the things na nagbibigay sa tao ng character. Hello? Alam mo yon? Wala kang kakainin na iisip mo gumawa ka ng masama. No? Naisip mo magnakaw. Naisip mong pumasok sa bangko. Naisip mong mag-text at mang-scam, no? Ng GCash. O post mo yung GCash mo hoping someone will send you pamasko. Bagkus, na-scam ka. No? Ang sama, no? These trials of affliction, this deep poverty, the Bible says in verse 2, produce liberality in the believers in Macedonia. Dito sa church po natin, alam nyo, dito sa church natin, siguro sa tingin nyo, siguro sa tingin natin, no? Na yung church natin ay nabubuhay sa mga tayo ay nakakabayad ng kuryente, ng tubig, nakakapag-support tayo ng Bible student. No? Sa tingin niyo, siguro ano 'yan? Dahil 'yan sa mga malaking nagbibigay. Pero alam niyo mga kapatid, it is the faithfulness of the people who are giving, kahit maliit ang sweldo mo, kung faithful ka nagbibigay, it matters. It matters. Kasi dito sa Macedonia, sino ba tong mga to? Tingnan nyo nga, may mga pinagdadaanan. Kaya pag ikaw, sasabihin mo, naku, hindi ako makapagbigay, hindi ako makabigay ng commitment ko kasi may pinagdadaanan kami. Tama yon, diba? Tama yon. Kaya nga sabi nga ng Bible, faith and promise. Faith because you believe na yung commitment na gagawin mo, hindi yan galing sa'yo. Galing yan sa Diyos. He will be the one to supply what you have committed. Kasi kung ikaw lang, kaya ko to. Kaya mo. But you challenge your faith. Di ba ganun yon? You challenge your faith. I think by faith I can give this to missions this year. I-challenge mo. No? Huwag mong isipin na, ay, may pinagdadaanan ako. Mahirap lang ako. Alam niyo mga kapatid, sino sa inyo
ang hindi nag-Starbucks ngayong December? Taas kamay. At hindi, yung hindi nag-Starbucks. Taas kamay, taas kamay, taas, taas. Taas, taas, taas. Isa. Wala, hindi pa kayo nag-Starbucks ngayong December? Ha? Kaya? Taas nyo, binibilang ko eh. Ha? Buong taon. Ha? Taas, taas kamay. Isa, dalawa. Napipicturean ko kayo ha. Gagawin ko kayong role model ha. O sige, taas kamay. Yung hindi nakataas ng kamay ha. O baba na. Baba na. Na, bakit ko yung tinanong? Bakit ko tinanong yan? Magkano ba ang Starbucks na kape? Ha? Sabihin natin 200. Sabihin natin 180. Sabihin natin 150. No? O, tanggalin na natin yung Starbucks. Ano yung murang kape dito sa Brookside? K-Coffee? Ha? Magkano yun? 50 pesos? Sino dito ang hindi pa nakapag-ganon? Ha? Pag nakataas pa rin ang kamay mo, ang galing mo na. Napakatipid yung tao. Ha? Hindi? Hindi nagkakape. Kaya pala nagtaas na ko, hindi nagkakape. My point is, mga kapatid, no? My point is, wala pong mahirap dito. Amen? Lahat po dito ay pinagpala ng Panginoon. Lahat po dito may contentment dahil tayo ay Kristiyano. But look at the Macedonian believers in verse 3. For to their power I bear record. Even beyond their power, they were willing of themselves. Anong ibig sabihin nun? Meron silang pagkukusa. Na-preach ko na to before, mga kapatid. The difference between a mature Christian and someone who is not yet mature is someone who has willingness and initiative. Nagkukusa. Hello? Meron ka ba nakitang bata na nagsabi na, ako na dyan. Ako na. Pagka nangyari yon, na yung anak mo, Brother Jomar, na sinabi, Daddy, ako na. Ako na maghuhugas. Ako na magwawash ng plate. Matuwa ka. It means that your child is maturing. The moment you see your son or your daughter pick up after themselves, no? Pinulot na nila yung kanilang pinagbihisan at nilagay na nila sa laundry, that is a sign of maturity. How about in church? The moment that you start giving faithfully, no, from your income, na walang nagturo sa'yo, nakikita mo lang, ba't sila nagbibigay? Ikaw pa nagtanong, magkano ba dapat ibigay? Diba? Magkano ba dapat ibigay? Tapos nagbibigay ka na ng tithes mo. Nagtanong ka ngayon, ano ba yung missions? Kasi nababanggit dito eh. Ano ba yung faith promise? That is a sign of maturity. That is a sign of you entering Canaan. Now, the Macedonian believers, they were hard. They were in a hard place. But, meron silang, initiative. Meron silang willingness. They were willing of themselves. Verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift.
and take upon us the fellowship of ministering to the saints. Nasubukan niyo na ba yung magbigay, tapos ayaw tanggapin kasi, halimbawa, Brother Ricardo, bibigyan niya ako ng 500. May 500 ka dyan? Ha? Bigyan mo nga ako. Hindi ka dito. Sikat ka dito. Sabihin mo sa akin, pamasko ko sa'yo. Pamasko ko sa'yo. Hindi na. Hindi, okay na. Ha? Sigurado ka? Sure ka? Wait lang, ano ba? Pwede ka ba ito? Pamasko mo sa akin to? Huwag na, Brad. Hindi. Okay na. Hindi. Okay na. Okay na. Thank you, ha? Pero, gusto mo talaga ibigay sa akin to pamasko? Wag na. Okay. Thank you. Nakita niyo ba? Nakita niyo yung Nakita niyo yung gusto niya no? Di ba gusto niya ibigay sa akin yung Sabi dito, no? Sa verse 8, pray us with much entreaty. Sige na, tanggapin mo na yan. Hindi ko pwedeng tanggapin yan, sabi ni Paul, no? Yung Macedonian believers, binibigay sa kanya yung kanilang napag-ipunan na pera. Tanggapin mo na yan. Sabi ni Paul, hindi ko kayang tanggapin, no? Parang April boy, no? Hindi niya matanggap. Hindi ko kayang tanggapin. Pero alam niyo mga kapatid, tinanggap din nila. Verse 5, no? And this they did, not as we hoped for, but first gave their own selves to the Lord. Paano nangyayari itong mga Macedonian believers, kaya nila magbigay kahit mahirap sila? Alam nyo, hindi po isang tao nagbigay nito eh. Pinagsama-samang pera po ito para kay Paul. At pag pinagsama-sama yung pera, it makes something meaningful. Diba? Kung bibigay lang ako ng 100, pambili ng aircon, Tasha Brad, tubo lang, ganito kahaba, 100. Yun lang mabili ng tubo. Diba? Pero, kung may magbibigay ng 500, 1,000, 10,000, no? 50,000, aba! Magja-jacket na tayo dito. No? Yun po ang power ng tinatawag na collective giving and faithfulness. And this they did, not as we hoped for, but first gave their own selves to the Lord. Paano sila nakapagbigay? Because they first gave themselves to the Lord. Hindi ka makakapagbigay sa Diyos ng malaki kapag hindi mo muna ibigay yung sarili mo sa Diyos. It will make no sense to you. No? How can you give even 10%? Sasabihin mo, ang laki naman yan. No? Sasabihin ng asawa mo, ang laki niyan. No? How can you give? You will say, I can give because I gave myself first to the Lord. Whatever I have, galing sa Diyos to eh. Yung trabaho ko, yung lakas ko, yung talino ko, galing to sa Diyos. Kung ano man, no, ang nakikita mo ngayon sa sarili mo, galing yan sa Diyos na maganda sa buhay mo. Verse 6, and so much that we desired Titus that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence, in your love to us, see that ye abound in this grace also. What grace is Paul referring to that we need to abound? Ito po yung tinatawag, no? Tingnan natin sa chapter 9, verse 8.
Turn lang kayo ng page, chapter 9, verse 8. Sabi po dito, and God is able to make all grace abound toward you. Anong sabi doon? Who? God. What can He do? Make all grace abound toward you. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, no? Na masasabi natin na naging ang 2023 has been, sabihin na natin, maganda. No, walang mga major, siguro sabihin natin walang mga major setback, major disappointment. Actually, throughout my life, parang masasabi ko na may nagbabantay. May nagbabantay sa akin. And God is able to make all grace abound toward you, that you, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Ito pala, no, ang kagandahan, no? Ang Diyos magbe-bless sa'yo, at ikaw naman, mag-a-abound to every good work. Amen? Makikita ngayon yung iyong faithfulness sa bawat area ng ministeryo dito sa church. Amen? Kanino ba dapat mapunta ang glory? Sa Diyos. Sino dapat magtrabaho? Tayo. At ang glory sa Diyos, no? Balik tayo. In verse 6, 7. In verse 7, sabi po dito, therefore, as ye abound in everything. Ano yung una? In faith. Bakit inuna po yung faith? Because without faith, we can't do anything. Kailangan mo munang manampalataya na kaya ka ng Diyos pagpalain. Amen? Naniniwala ka ba na kaya ka ng Diyos pagpalain? Naniniwala ka ba na kaya ng Diyos tanggalin yung pagpapala mo ngayon? Ay, hindi. Pinaghirapan ko yan eh. Saka nakabangko yan. At saka, mga pera ko kalat, naka-invest. Alam niyo, sa isang ganun lang yan. No? Isang ganun lang. Madami pong nangyari, no? In the past 20 years. Yung financial market biglang bumaba. Madaming mga mayayaman nagpakamatay. Bakit? Yung kanilang iniipon na stocks biglang na zero. Yung iba naman sa crypto, lahat nilagay nila. Biglang bubaksak. No. Ngayon bumabawi. Pero yung Binance naman magsasara ng February, ay mabablock, no? So, ang tanong, saan ba ang pananampalataya mo? Diba? Put your treasure where your heart is. And where's your heart? In the ministry or in yourself? Faith, utterance, and knowledge. And in all diligence and in your love to us, see that you abound in this grace also. Pag sinabi po nating, balik po tayo, no? Faith promise, ito po ay ikaw ay nangangako sa Diyos na ikaw ay magbibigay, pero hindi po ito tithes. It is your commitment to missions. Ano po ba yung missions? No? I-check ko lang kasi tinext ko yung titingnan ko lang kung nag-reply kung magkano yung pumasok sa missions ng buong 2020. Ayan. Sabi niya, good morning, Happy New Year
2023 was 125.3 million. Ito po yung pumasok sa missions sa buong taon ng 2023 na pinadala natin sa mga missionaries. Sana lahat galing kasi galing Pilgrim, Brookside, hindi po. Galing po to sa mga churches dito sa Pilipinas. 12% increase over the last year. Wow, ba? Increase of 13 million pesos over 2022. By next year, ang projection nila is 140 million. Amen? Yan po ang ibibigay sa mga missionaries sa missions. Yan po yung tinatawag na faith promise. Ang tanong, ang faith promise po ba ay biblical? Nasa Bible po ba yan? The answer is yes. Yung binasa po natin sa chapter 8 ng 2 Corinthians, makikita po dito, no? That they were giving to missions. Paul was a missionary, no? The Macedonian church, naglikom sila ng pera to give to Paul. Okay? And tayo, ganun din po yung ginagawa natin. Meron po tayong almost 300 families. Families po, hindi individuals. Families that are spread around the world. And they left their comfortable churches so that they can go to another country, learn the language. Hindi ka marunong mag-Thai, mag-aral ka ng Thai. Hindi ka marunong mag-French, aral ka ng French. Sa Africa, may mga French speaking dyan eh. Hindi ka marunong mag-Chinese, aral ka ng Chinese. Bago ka pa makapag-share ng Word of God, aralin mo muna yung language. Hindi ba iniisip nila yung mga anak nila? Paano yung pag-aaral ng mga anak ko? Paano na yung... Yan po iniisip ng mga missionaries. Kaya ba natin yon? Kaya ba nating mag-mission? Kaya mo bang magbigay ng support sa mission? Kung kaya mo, isipin mo sila. No? Isipin mo, meron tayong mga missionaries, meron tayong mga kaluluwa na ikaw din dati. Alam niyo ba yung church natin dito? Sa Brookside? Hindi naman po ito biglang itayo dito. Si Pastor Bong, na-save. 1989. Sinong nag-save sa kanya? Sinong ginamit, di ba? Yung mga American missionaries dumating dito 1948 sa BBFI. Naikwento ko na yan sa isang preaching ko. At nagtatag sila ng mga churches dito. Paano nangyari yon? Kasi nag-decide sila, tinatawag sila ng Panginoon, mula sa US, pumunta sila dito, wala pa mahal pa ang aeroplano noon, nagbarko pa lang sila. No? And binigay nila yung buhay nila. And as a result, andito tayo ngayon. Yung church namin, kagabi binabasa ko, yung church kung saan kami kinasal, si Pastor Roy Lisarondo. Si Pastor Roy Lisarondo, na-win pala yan ni Pastor Edwin Imperial. Quezon City. No? Si Pastor Edwin Imperial ay bunga ni Pastor Baker na nasa langit na. Pastor Baker, tinayo niya yung Asian Baptist Clearing House noong 1994. Pastor Byers came on board noong 1995. And simula noon, dumami na po ang mga missionaries. Ang sinusuportahan po natin ngayon na missionaries,
Napaka-kaunti lang. Ilan yun? 19? Hindi ako nagkakamali, mga 19 missionaries. Sinusuportahan na. Ilan po ang missionaries? Almost 300. Wala pa sa 10%. Amen? So, this year, I challenge everyone na magkaroon tayo ng commitment. Ano? Magkaroon tayo ng increase natin yung ating missions commitment so we can give higher by faith. Ang ating monthly giving is 7,600. Pinapadala natin sa clearinghouse. Parang kayang-kaya ni Brother John yun, kahit siya lang eh. No, Brad? Kahit siya lang. 24 years na tayo. So, dapat yung ating giving man lang, itaas natin. Amen? Oh, itaas natin. So, ngayon, by faith, mag-commit kayo. Isipin nyo, I'll give you time, you pray, no? And let's make a commitment. Huwag nyo lagyan ng pangalan, just put an amount. Pero kahit hindi nyo yan lalagyan ng pangalan, it is God who sees what you are writing. Okay? And it is God who will provide through you to give that amount regularly. Okay? Hindi po to first fruits. Ito po ay monthly faith promise missions. Okay? Ayan. So, the time is 11:54. Tayo po ay mag-pause saglit so that you can think and you can pray of how much you will give to missions on a monthly basis. Okay? And then after 5 minutes, ipapas po natin yung offering bag and you are going to drop the piece of paper with an amount. Again, ito po ay ibibigay every month. Okay? Monthly po. 1,000 a month. No? That will be 12,000 a year. Ayan. Okay? Sige po. I'll give you, sinong may kailangan ng ballpen? Okay, pwede nyo namang i-chat sa akin sa message. Hindi, biro lang. Isulat nyo na lang po, ilagay natin sa offering. Okay? Bigay ka ng ng papel kung sino may kailangan. Papel po. Papel. Sinong walang papel? Oh, meron ako dito. Mga kapatid, individual prayer tayo ha. You pray to God how much you will commit through faith. No? Papel. Yung papel. Ha? Kukumit ka din? Sino pang may kailangan ng papel? Tapos na ang commitment natin, magpe-pray tayo. Okay. Meron pa? Sige, tayo po tumayong lahat mga kapatid. Tayo po ay sama-samang mag-pray para sa ating missions giving.
Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat na kami ay binigyan mo ng kaligtasan sa aming buhay. Salamat sa biyaya na aming natatanggap everyday. Salamat sa buhay na kami ay buhay at nandito naglilingkod sa inyo at nakikinig ng iyong salita at nag-aaral. This morning, Lord, we are making this commitment so that we can help in spreading God's word across continents into different countries through missionaries that we are supporting. And we pray someday kami din, Panginoon, will be able to see the mission field and even become missionaries ourselves. And we pray, Panginoon, na yung pananampalataya namin dito sa aming missions giving, pananampalataya namin sa iyo to enable us to give this amount, Panginoon, ay dalangin namin, Panginoon, na ang aming commitment ay maibigay namin every month. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. Gusto niyo